Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, matapos ang pagpuksa ng gobyerno sa mga pogo sa bansa, online gambling target na isunod. Narito ang kwento ni Lilian Fortu. Hiniling ni Senador J.V. Ejercito sa pamahalaan na pairalin ang agarang regulasyon sa online gambling na itinuturing niyang isang lumalalang social crisis na sumisira sa mga Pilipino. Giit kasi ng senador, mas masama ang epekto nito kesa sa problemang dulot ng pogo. Dagdag pa niya, maraming Pilipino ang nahihirapang tumigil sa pagsusugal dahil sa madaling access sa mga 24/7 na gambling app. Sinira raw nito ang mga pamilya, nagpapalubog sa utang at nagdudulot ng mental health problems sa kabataan. Hiniling ni Ejercito na bigyang kapangyarihan ang National Telecommunications Commission o NTC na i-block ang access sa online gambling sites kapag may hiling ang isang individual o kanyang pamilya. Iminungkahi rin niyang ipagbawal ang paggamit ng e-wallets sa pagsusugal at magkaroon ng public awareness drive para ipaliwanag sa mga Pilipino ang masamang epekto ng pagkalulong sa pagsusugal. Samantala, naghain naman si Senador Juan Miguel Zubiri ng Anti-Online Gambling Act of 2025 na naglalayong ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa, na ani ay isang tila silent epidemic na lihim na gumigimbal sa mga kabataan at mahihirap. Giit ni Zubiri na marami ng naisarang pogo, ngunit ang mas delikadong online gambling ay nasa loob na ng mga tahanan. Sa ilalim ng panukala, mandatong i-block ng internet service providers at telecom ang mga gambling sites sa loob ng 72 oras pagkatanggap ng utos mula DOJ o PAGCOR. Ipinagbabawal din ang mga e-wallets, credit cards at ads na nagtutulak ng suhulan, kasama na ang mga influencer o platform na nagpapalaganap ng promosyon ukol dito. Bilang parusa sa mga lalabag, magkakaroon ng multa na 20 milyon at 6 na buwang pagsuspende ng lisensya para sa unang paglabag. 50 milyon o 1 taong suspension sa pangalawang paglabag at sa ikatlong paglabag naman ay may multang hindi bababa sa 100 milyon, permanenteng pagbawi ng lisensya at pag-uusig ng kriminal sa mga nangungunang executive na may hanggang 6 na taong pagkakakulong. Binigyang diin ng senador na ang mga bata ang biktima dahil nag-aaral silang mandaya at magnakaw para lang makapusta, kaya nararapat lamang itong wakasan. Ako si Lilian Fortu para sa Kwentong Politiko.